At kasunod pa rin nga po mga kanyusik no, na mga naitalang insidente ng karahasan sa mga paaralan na kinasasangkutan po ng mga minor de edad, lumalawak po ang usapin ukol sa pagpapanagot sa mga kabataang nakagawa ng krimen. At upang matulungan po tayong mabigyang linaw ang usaping yan, kasama po natin sa ating linya ang Executive Director ng Juvenile Justice and Welfare Council, Attorney Tricia Claire Oco. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga, Darlene. Yes po. Yes, Magandang, oo. Okay pa. Attorney, brief background po muna tayo regarding po sa Juvenile Justice and Welfare Council. Ano po yung pinaka-core objectives ng inyong konseho at paano po nabuo ang Juvenile Justice and Welfare Council? Well, binuo ito nung ginawa yung batas nung 2006 at nag-umpisa siyang maging opisina nung 2007. So hanggang ngayon ay siya, dati siyang naka-attach sa Department of Justice pero ngayon inilipat siya sa Department of Social Welfare and Development dahil nga malaki ang emphasis doon sa welfare ng mga bata at rehabilitasyon ng mga bata. Tapos ano ba yung core namin, Yes, yung po. core mandate namin, kami yung konseho, it's a 14-member council na ang 12 dito ay mga ahensya ng gobyerno, talagang i-ensure na properly ma-implement yung batas sa pamamagitan ng paggawa ng polisiya, pag-coordinate sa mga concern na ahensya at syempre monitor namin at ini-evaluate namin kung paano ini-implementa ang batas. Maraming salamat po sa impormasyong yan, Attorney. No? At kaugnay naman po doon sa mga naitalang pamamaril at pananaksak sa ilang paaralan po sa bansa na kinasasangkutan nga po ng mga minor de edad, muli na naman pong nabubuhay yung usapin sa pagpapanagot po sa mga minor na nakagawa ng krimen. Pero Attorney, kayo na po mismo yung maglinaw kasi may mga question na naman po na lumulutang na kapag ba minor, wala nang parusa na ipinapataw kahit anong krimen yung nagawa, hindi rin ba pwedeng makulong? Ano po ba yung nakasaad sa batas kaugnay po ng usaping ito, Attorney? Ang malinaw, ang sinasabi talaga ng batas, pag minor, meron pa rin pananagutan. So wag nating isipin na ang juvenile justice, mali po yung misinformation po yun na sabihin na walang pananagutan. Hindi po free pass ang Juvenile Justice and Welfare Act. Ang sinasabi lang doon, panagutin mo sila sa paraan na makabata at angkop dun sa kanilang edad. So iniba-iba nila. So halimbawa, ito na yon, kaya nagkaroon tayo ng minimum age of criminal responsibility. At ito naman ay nangyayari din sa ibang bansa. Kasi pag sinasabi nila, pag ganitong edad ka pa, mukhang wala ka pa talagang criminal liability. Pero pag naabot mo na yung above 15 at makitang may discernment ka, maaari ka ng kasuhan. So doon sa mga above 15 at meron ng discernment, kaya tinagyan ng batas na above 15 yung natin kasi nakikita na nagsa-start na talaga yung discernment sa ganung edad. Pag ganung edad na, maaari mo ng kasuhan yung bata. Tapos kung yung bata ay napakita, in general lang po ito, hindi ko po sinasabi yung sa kaso mismo dahil ongoing pa po yung investigation. Pero kung napakita na yung bata ay guilty doon sa krimen, ipapataw ngayon ng judge yung karampatang parusa doon sa order niya. Pagkatapos nun, pero hindi niya sasabihin na, ikukulong na natin yan. Ang una niyang sasabihin, i-suspend muna natin yung sentence mo. Pag nasuspend yung sentence mo, hindi ka muna ilalagay sa kulungan. Pumailalim ka sa isang programa, DSWD po yung gumagawa nun, para maipakita mo na rehabilitated ka. So every now and then, pupunta yan sila sa kasamang social worker, pupunta sila sa judge para sabihan yung judge kung ano yung progress ng bata. Tapos nun, kung sakaling talagang nag-progress yung bata, na ipakita naman na naging maayos siya, nag-rehabilitate siya, nagkaroon siya ng remorse doon sa kanyang ginawa at alam natin pag binadik siya sa lipunan ay hindi niya talaga gagawin yun, maging maayos siya na citizen ng society, maaaring i-dismiss ng judge yung kaso. Pero kung nakita na mukhang hindi talaga siya rehabilitated, pagdating niya ng 18 pataas, pwede na siyang ilipat sa kulungan para i-serve niya yung sentence niya. So, doon naman, sige yes po. Continue po, Attorney. Continue po. Sige. Doon naman sa bata na hindi pwedeng kasuhan, ano yung mangyayari sa kanya? Generally, pag nakita doon sa investigasyon na siya talaga yung gumawa ng krimen,
kukunin siya ng estado. So kukunin yung meron niyang order na gagawin ang korte. Kukunin yung parental authority nung magulang para ilagay siya sa isang institution para magkaroon din siya ng tinatawag nating intensive intervention program para talaga ma-rehabilitate din yung batang ito. Sa mga kaso na seryoso, halimbawa murder, usually mag-order ang court niyan base na rin sa sinabi ng batas na at least 1 year siya doon. Pero pwede pa rin tumagal yun kung nakikita na kailangan niya pa ng extend ng rehabilitation, i-extend yung rehabilitation niya doon. So tuloy-tuloy lang yun hanggang sa ma-rehabilitate ang bata. Maaaring tumagal ito, maaaring 1 year, pero hindi siya bababa ng 1 year. And in the meantime naman, pwede mong kasuhan mismo yung bata ng civil liability. So kung meron siyang property, yung property niya o yung pera niya, babayaran ng danyos itong mga nasaktan, itong mga pamilya nang nawalan ng mahal sa buhay. So, nandoon yung danyos. May mga pagkakataon din na yung parents, nung pareho yung above 15 at below 14 na bata, generally, maaari rin silang kasuhan ng civil liability. May ibang pagkakataon na maaari silang kasuhan din ng criminal kung nakita, na ipakita, na i-prove na talagang sila ang nagtulak sa bata para gumawa ng krimen. Doon po sa sinasabi nyo, attorney, no, balikan ko lang yung halimbawa po yung sa 15 years old, doon po tayo sa suspect na namaril sa Tacloban City. Kasi po sinampahan na po siya ng patong-patong na kaso eh. So, Nag-complaint po yung ipinail ng pulis sa prosecutors, pero yung prosecutors ngayon ay gumagawa pa ng investigasyon para makalap nila yung mga enough na evidence para masampahan siya ng kaso sa korte. So paano na po yung susunod na magiging hakbang doon, attorney? Yun bang tinutukoy mo yung above 15? Apo, yung above 15 po. Oo. Pag na kasi itinail na ngayon sa prosecutor, yung prosecutors ngayon nagpe-preliminary investigation na titingnan nila ano ba yung mga nalabag na batas nitong batang ito. Tapos magpa-file sila ngayon ng information doon sa korte. Pag nakita na na-prove o napatunayan na meron siyang discernment, ang parati kong sinasabi, karaniwan sa mga ganitong edad ay meron na talagang discernment. At yun, nakita na ginawa niya talaga yung mga nangyari doon. So ipapile ngayon yung kaso sa korte, tapos magta-trial, magkakaroon ng trial. Pero yung pagkakakulong, attorney, saan siya muna magsusstay habang gumugulong pa yung proseso? Oo. Ang normal kasi na nangyayari, kung hindi masyadong malala yung kaso, hindi yung dito sa Tacloban Apo. may pagkakataon na nababalik sa pamilya. Pero yung kaso niya kasi dito, talagang napakaseryoso ng kaso. Grabe yung nangyari. Galit din kasi yung mga tao sa komunidad, sama ng mga pamilya na nadama yung kanilang mga anak. Hindi talaga siya pwedeng bumalik sa kanyang komunidad. So ang ginagawa ng korte ay meron yung tinatawag nating involuntary commitment, ilalagay siya sa bahay pag-asa. Yung 14 years old para mag-umpisa na yung kanyang rehabilitation. Kahit hindi pa wala pang proof beyond reasonable doubt na siya talaga ang gumawa, mag-uumpisa na yung rehabilitation program niya. Pag nilagay siya ng korte sa bahay pag-asa, tatanggalin yung kanyang kalayaan, tatanggalin yung parental authority ng mga magulang, at mag-go through din siya ng mga structured programs doon para sa rehabilitation ng bata. Gaano po katagal, attorney, yung ginagawang rehabilitation or intervention para po sa mga minors na nakagawa po ng mga krimen? Depende na yan sa paano sila mag-progress. Depende din yan sa kung anong sasabihin ng korte. So case-to-case basis po kasi yung pagdating sa rehabilitation ng bata. So may iba matagal talaga dahil talagang kailangan ng maraming programang pagdadaanan. Paano po ba? Depende sa mga bata. Depende yun sa Apo. So ibig sabihin, attorney, walang iisang proseso para po sa lahat ng minor offenders. So mayroong case-to-case assessment or nakadepende rin po sa bigat ng krimen. Parte na rin yun na tinitingnan yung krimen. Pero hindi lang yun ang titingnan, talagang yung kabuuan ng sitwasyon. Kasi titingnan nila ano yung background ng bata, saan siya nanggaling, ano yung pamilya niya. Kasi ang pag-rehabilitate, hindi lang naman yan yung bata
hindi lang gagawin sa bata, sinasama din yung pamilya para ma-ready yung pamilya kung sakaling makakabalik pa yung bata sa kanila. Papaano po ba, attorney, tinutukoy kung ang isang minor ay may discernment sa kanyang nagawang krimen? Kasi po doon sa nangyaring pamamaril sa Tacloban, lumabas po na parang April or May, parang pinagpaplanuhan na po ng mga suspect yung gagawin nilang pamamaril. Maaaring isa yan sa titingnan ng judge. Yung kunyari, yung tinatawag nilang premeditated yung ginawa, yung plinano na dati. Maaaring isa yan sa titingnan niya para i-consider kung yung bata ay may discernment. Yung pagplano ng krimen, yung yung kunyari anong ginawa niya habang ginagawa yung krimen at pagkatapos. Pero magpapatulong din ng judge sa social worker. Kasi yung social worker, meron din yung ginagawang case study report. Meron din sila yung tinatawag na discernment tool para nadidetermine doon yung discernment. So magre-recommend din kasi ang social worker. Tapos titingnan niya ng judge at titingnan niya rin yung nangyari doon sa case file ng bata. Halimbawa po yung isang minor, attorney, no, dumaan na siya sa rehabilitation, intervention, pero may umulit pa rin po siya doon sa ginawa niyang krimen. Ano na po yung magiging susunod na hakbang? Which one po yung sinasabi niyo, yung Say sa 15 above. yung 15 above? Pag ganon, syempre kakasuhan siya ulit, hindi na masususpend yung kaso niya. Pagdating niya, pagdating niya ng 18, kasi hindi pwedeng ihalo yung bata sa pag guilty siya, guilty na talaga siya. Pag hindi na suspend ang sentence niya, hindi na yan pwedeng i-dismiss pag nag-rehabilitate siya. Magkakaroon pa rin siya ng rehabilitation program, pero pagdating niya ng 18, isi-serve niya na yung sentence niya sa kulungan. Bali, ihahalo na po siya dun sa mga adult offenders talaga. Oo. Well, meron sanang, doon na siya pupunta. Doon na siya pupunta. Kasi mag-18 na siya actually, gusto ko lang idagdag na dapat kasi meron silang sariling kulungan. Kulungan din talaga siya, pero para sa mga bata na nag-18 na, pero bata nila ginawa yon. Pero ginagawa pa kasi yung facility na yon. Kaya ngayon, nahahalo po sila sa sa mga yung adult na o matanda na nung ginawa nila yung criminal act na yun. Palagi po nating naririnig na ang kabataan daw po ay nasa developmental stage pa, unlike adults, attorney. Pero paano po natuturuan or natutulungan ng mga CICL na ma-rehabilitate or magbago? Yung nire-refer niyo po ba, ma'am, yung sa nakalagay sa institution na nakasuhan? O Yes. yung Apo, siguro parehas po, ma'am, like yung sa 15 above tsaka po doon sa 14 or 15 below. Oo, sige, ano ko na lang yung mga bata talaga, kahit na hindi sila CICL, meron na talagang natin yon, karapatan natin yon as matanda, nakakatanda sa kanila, sama yung mga magulang at ibang responsible adult, na dinidisiplina na talaga natin sila at kinukorek. Pag sila ay naglabag ng batas, dapat meron tayong mga programa na pagdadaanan nila para hindi nila inuulit yun. So kung magaan lang yung krimen, halimbawa simple theft lang yan, nagnakaw, hindi pa rin yan okay. Opo. Kasi kailangan natin sabihin doon sa bata, wag mong gawin yan at wag kang gumawa ng mga ganung klaseng gawain. Ayun. So dapat may mga programa noon. Kung seryoso yung nangyari, usually meron silang mga programa sa halimbawa Bahay Pag-asa at RRCY na talagang pagdadaanan ng mga bata para maayos nila yung kanilang sarili. So ang isa dyan, isa lang ito hindi ito, ang isa dyan yung mga counseling, anger management, talagang tututukan din yung edukasyon ng mga bata kasi ang karamihan sa kanila, meron ding connection yung lack of education nila kung bakit sila, bakit nila nagawa yon. Ang iba naman, in general, nabubuli, so yung anger nila, hindi nila kayang i-control. Hindi nila nakokontrol yung kanilang anger. So, kailangan mong mag-respond hindi lang doon sa batang nabully, kundi dapat yung school nagre-respond para magkaroon ng anti-bullying measures doon. So, marami talaga. Hindi lang siya isang programa, dapat multi-agency ang sumasagot
pagdating sa kabataan, lalong-lalo na dun sa prevention level para hindi sila gumagawa ng karahasan at nagkakaroon ng problema sa batas. Ano po yung success rate natin, attorney, sa mga CICL na tuluyang nagbabagong buhay? Oo. Mataas ang success rate. Ang ibibigay kong example, hindi ito kabuuan ng Bahay Pag-asa natin dahil ang nakalap lang naming data ay 68 out of 117 Bahay Pag-asa. Pero doon sa 68 na yon, 96% ang nag-success rate ng mga bata. Ito yung mga bata na hindi nakasuhan pero na-confine na-commit doon ng korte para magkaroon ng intensive intervention program. Sa isa pong video ni Senador Kiko Pangilinan, attorney, nabanggit niyo po na may mga structured and intensive program sa mga CICL, gaya po ng counseling, psychiatric orientation, or yung pag-establish po ng epekto sa ginawa nila sa iba, at remorse. Tama po yun. Opo. Pero paano po, attorney, kung parang napapansin po na walang pagsisisi, mas tumatagal po ba sila sa pangangalaga po ng Bahay Pag-asa? Oo, ito yung mga batang hindi nakasuhan, ano? Oo, sige. Dun sa mga bata, actually, tinanong ko rin ito sa mga kaibigan nating psychologists, mga expert child psychologists. Ang sabi nila, kasi mataas talaga ang rehabilitation malaki ang tsansa na ang bata ay nagre-rehabilitate, lalo na kung mas bata pa siya, nabigyan ng programa. So, pag hindi daw talaga successful, mukhang kailangan ng tingnan yung mental health nila. Kasi pag ganon, yung bata mukhang meron na siyang mental health issues. So, ibang klase na yung gagawin sa kanya. It will include psychologists, psychiatrists, at iba na raw yung intervention na ibibigay. Pero magpo-focus yan, malaking factor yung sa mental health. Opo. Isa rin po, attorney, no, sa mainit na usapin ngayon ay yung panawagan na panagutin din po yung mga magulang na mga batang sangkot sa mga karahasan, no? At kanina po napahapyawan nyo na po, no? Pero siguro mas magdig-deep lang po tayo. May pananagutan nga po ba yung mga magulang sa nagawang aksyon ng kanilang mga anak, civil or criminal man? Oo, yung hindi ito sa Tacloban kasi yun ay ongoing pa ang investigasyon. In general na Pero lang in po. general, maaaring magkaroon ng pananagutan ang magulang. Pwedeng civil, pwedeng criminal. Yung sa civil naman ay kung naipakita na meron talagang kapabayaan na nangyari, kaya nagkaroon ng ganung klaseng nagawa ng bata yung nagawa niya. So, so pwede sila sa civil case. So, danyos ang mangyayari doon na ibibigay doon sa mga naapektuhan. Doon naman sa kriminal na kaso, magbibigay ako ng extreme yung kunyari inutusan ng magulang na gawin mo ito, pwede ring file ng kaso yung magulang. Marami pong nagsasabi, criminal, pwedeng ma-file ng criminal na kaso yung magulang. Kung tinuruan niya yung anak niya na gawin yung krimen. How about po doon sa nangyari sa Tacloban, attorney, no? Yung tiyahin nung isang suspect na sa kanya nakuha yung baril na ginamit. Ano po yung magiging pananagutan niya? Oo, so depende rin yan sa lalabas na investigasyon. Pero kung halimbawa, yung wag pa rin sa Tacloban kung halimbawa may kapabayaan, halimbawa yung baril ay nilalagay lang kung saan-saan, talagang hindi nakasecure sa yung hindi nakasecure yung baril, madali lang ma-access ng bata. Nakalagay lang dyan, pakalat-kalat. Hindi ko sinasabing yun yung nangyari dito kasi I'm pretty sure itinago yan dahil pulisya alam niya kung paano i-handle yun. So, pag ganun, may negligence po yun, maaari din kasuhan. Pero talagang ang titingnan dyan ay kung may kapabayaan na nangyari. Kasi kung naipakita naman na talagang sinicure yun nung kanyang auntie, tinago talaga sa kanya, pero talagang nahanap niya, magaling yung bata, then maaari ding walang civil, walang liability yung tiyahin. Opo. Marami rin po, attorney, yung nagsasabi na panahon ng repasuhin yung Juvenile Justice and Welfare Act at maibaba po yung minimum age of criminal responsibility. Ano po yung posisyon ng JJWC sa usaping ito? At panahon na nga po bang maibaba ang minimum age of criminal responsibility?
Oo. Well, open naman tayo to discussion diyan, eh. Kasi mahalaga naman na part kasi ng ano namin, eh, ng trabaho namin yung monitoring and evaluation. So, parte and policy research. So, part nun is dapat dini-discuss din talaga natin kung yung batas ba ay nagagawa ng maayos at epektibo ba ito. So, halimbawa ngayon may isang panukala sa Kongreso na pababaan na nga yung edad at okay lang yun kasi trabaho naman talaga yun ng Kongreso. Pero at yun na nga, open tayo dun sa discussion. Pero ang hinihingi ko lang sa publiko at sa iba pang ahensya na wag lang yun ang tingnan natin. Kasi parang ang dali lang kung iisa lang yung titingnan natin. Dito kasi confluence of factors siya, kaya nangyari ito. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay dahil may batas, kaya sila gawa ng violent act. Although pwede nating tingnan yung batas. Like for instance, ang karamihan talaga ng dapat tinitingnan natin yung root cause at doon natin tingnan kung paano natin isosolve yung problema ng karahasan na nagagawa ng mga bata. So halimbawa, yung meron ditong mga sinasabi na isa raw sa nagtulak doon sa bata ay dahil may bullying na nangyayari na sa matagal ng panahon. So, hindi lang yun patungkol sa batas, patungkol din yun sa paggawa ng school, ng ng mga anti-bullying measures. Meron ding sinasabi na yung access doon sa mga violent materials, doon na meron yung bata. So, titingnan din natin yun, paano ba natin i-regulate ngayon yung access ng mga bata. Meron ding may sa ibang naman sa mga kaso na nakikita namin, meron din talagang problema sa pamilya. So dapat tulungan din natin yung mga pamilya, lalong-lalo na yung nagkakaproblema para hindi nangyayari yon. So halimbawa ngayon, magbibigay ako ng isang programa sa DSWD na meron tayong mga parent effectiveness seminar para matutulungan talaga natin yung mga magulang na paano nila palakihin ng maayos yung kanilang mga anak. Merong mga assistance na binibigay yung DSWD para matulungan yung buong pamilya, mga livelihood program. Kasi pag maayos yung pamilya, maayos din yung bata. So, okay lang yun na tingnan yung batas, okay lang yun na gawin ng Senate yung kanyang trabaho at ng Congress, pero wag lang yun ang titingnan natin. Kasi napakasimple lang kung iisa lang yung titingnan natin. Pero iba-iba nga panukala po, no? Like si Senator Robin Padilla, ang gusto po niya mangyari, ibaba po sa 10. Ang PNP naman, ang gusto po nila 12. 12. Opo. Pero para po sa inyo, attorney, yung mga age po ba na ito, tama lang or masyadong bata? Oo. Para sa akin, kung ang goal is deterrent na hindi na mangyayari ulit, parang mukhang kailangan natin ng masusing pag-aaral dahil nakita natin sa ibang bansa, hindi naging deterrent yun para mag-commit yung mga bata ng talagang violent acts. Like halimbawa, sa US, maraming school shootings doon pero sa totoo lang ang baba ng kanilang age of criminal responsibility. May sa ibang school shootings nakakaabot nga ng 10 Yung sa marami ring mga ginawang karahasan ng bata sa iba pang bansa, halimbawa sa UK na ang minimum age of criminal responsibility ay 10. So baka tingnan natin, baka hindi yung deterrent pagdating sa ng krimen, pag-prevent doon sa bata. So malaki talaga na ibalik natin sa pamilya, sa komunidad, sa paaralan at pagtulong mismo doon sa bata. Overall po, attorney, nakakatulong ba itong Juvenile Justice and Welfare Act sa pag-iwas po sa krimen? Kasi alam naman po natin ngayon talagang bugbog po itong Juvenile Justice and Welfare Act in terms po sa mga batikos po sa online. Oo. Kaya nga yun nga yung sinasabi ko parang sana tigilan na natin yung sana wala na yung misinformation as disinformation. Kasi talagang yung batas interested ito na hindi gagawin ng mga bata yung mga krimen. Dapat hindi sila wala silang problema sa krimen. Yan ang unang-unang sinabi ng batas. Kaya pag tiningnan mo siya, ang talagang sinabi niya, yun ang star of the show pagdating sa 9344. Gumawa kayo ng programa simula sa barangay hanggang sa national na tinutulungan niyo yung mga bata para wala sa kanila ang natutulak na gumawa ng krimen. Kaya lang, ngayon, ang tinututukan lang kasi natin yung minimum age. Pero kailangan talaga natin ng masusing pag-aaral. Sa datos naman, kung tinatanong mo yun, sa tingin ko, meron namang impact. Kasi over the past 10 years, based sa
ng kapulisan natin, sa datos ng kapulisan natin, bumababa talaga yung krimen ng mga bata. Kaya lang ngayon, ang nakikita na report din ng pulis, mukhang merong concentration sa violence sa school. So kahit bumababa siya, medyo may concentration yung violence sa school. Nabanggit niyo po, attorney, no, na dapat tingnan talaga kung ano yung root cause kung bakit nagagawa ng isang bata yung isang krimen. At dito po sa mga naitalang karahasan sa eskwelahan nito mga nakalipas sa araw, isa rin po sa tinitingnan yung mga nilalaro nila sa online games at yung pagkaka-expose po nila sa social media. Ano po sa tingin ninyo? Sa tingin niyo ba, attorney, panahon na ba itong i-regulate? Oo, sana ma-regulate na natin. Ako agree ako doon. At nakikita naman natin yung ibang bansa ginagawa na rin, like Australia and some Scandinavian countries, na may regulation na talaga kasi nakita nila yung link na hindi nagiging okay yung bata pag hindi guided yung access niya sa social media. So ako doon is sinusuporta ko yung panukalang yun. Ayan. Maraming salamat po, attorney, sa pagbibigay po sa amin ng oras ngayong umaga. Bago po namin kayo bitawan, hingan na lang po namin kayo ng mensahe po para po sa publiko. Oo, maraming salamat sa invitasyon na ito kasi isa ito sa paraan para makombat natin yung misinformation at saka disinformation patungkol dun sa batas. Gusto ko lang sabihin na pag ang bata ay nagkaroon ng suliranin sa batas, hindi ibig sabihin na walang mangyayari sa kanya. Ang batang nagkaroon ng suliranin sa batas ay parating may pananagutan. Iba lang ang proseso, pero hindi ito free pass para sila ay gumawa ng mali. Dahil dadaan sila talaga sa striktong proseso para managot sila sa nagawa nila. Maraming salamat po, attorney. Tulungan po kami sa media, tulungan nyo rin po kami na ibigay yung tamang impormasyon. Yes po, makakaasa po kayo. Salamat. Yes. Maraming salamat po, Attorney Tricia, sa pagsama po sa amin ngayong umaga. Salamat. Yan po mga kanyusik, nakasama po natin ang Executive Director ng Juvenile Justice and Welfare Council, si Attorney Tricia Claire Oco.